Hi guys, good evening. Um, Today's video is about kung anong trabaho ko dito sa Amerika at kung magkano ang sweldo ko. So, ako nga pala si Chris at nakatira ako dito sa Los Angeles, California. Ang wife ko dito rin at saka meron kaming dalawang anak. Now, I've been working here as a caregiver for so many years, for several years now, at okay naman siya. Nakakapag-provide naman para sa pamilya at minsan nakakapagpadala pa sa Pilipinas. So ano nga bang trabaho ko rito sa Los Angeles? So ako ay live-in caregiver ng isang matandang babae at ito ang bahay niya. Sa madaling salita, nakatira kami dito sa bahay niya ng walang bayad, libre lahat, utilities, lahat ng utilities like electric bills, kuryente, what you call this, tubig, lahat. Minsan, kakain pa kami sa restaurant, libre pa lahat. So, napaka-generous ng alaga ko. Napakabait at talagang napaka-maunawain. So, nagtatrabaho ako sa kanya ng 3 taon na mahigit. Actually, bago ko siya naging alaga ko muna yung asawa niya, si Mr. McDonald. So, inalagaan ko si Mr. McDonald ng 6 na taon mahigit. Pagkatapos, nabakante ako at nag-apply ako sa ibang trabaho as a caregiver din. Tapos, after 2 years, siya naman ang inilagaan ko kasi kailangan niya na magpaalaga. And at the same time, dito na kami nakatira sa kanila kasi siya lang mag-isa rito. Wala siyang ibang kasama kundi siya lang. So medyo malaki yung bahay niya kaya pinatira niya kami rito. Guys, napakaswerte namin dahil libre kami lahat. Walang bayad sa lahat. Pati upa walang renta, walang bayad sa renta. Alam niyo ba, ang renta rito sa Los Angeles, ang isang studio type umaabot ng 1,000. Ang 1 bedroom mga 1,200. Ang 2 bedrooms mga 1,500. At nakatira siya dito sa Pacific Palisades. Kaya iba yung mga bahay dito, talagang mga mahal. Malapit siya sa Beverly Hills, sa Malibu, sa Bel Air. Basta yung mga sikat na lugar, dito siya malapit. Malapit kami sa Santa Monica Pier. Ngayon, ang trabaho ko sa kanya is live-in nga, at itong sweldo ko ay base sa aking tunay na sweldo. Hindi ko alam kung ito ba ay malaki o maliit. Basta ang sweldo ng caregiver dito sa Los Angeles ay umaabot minsan ng $13 per hour or sometimes $15 per hour. 12 hours yon or sometimes 8. Basta ako, live-in ako, at sa aking experience na pagtatrabaho ko bilang caregiver, naranasan ko magkaroon ng sweldo na $13 per hour at saka mga 15, ganun. Pero dito sa amo ko ngayon, $50 a day. Guys, wala akong day off kasi wala akong makitang reliever. And since nakatira naman kami rito, so dinadire-diretso ko na muna ngayon. Pwede naman yon. Basta ang malaga, nagka-file ka ng tax.
Ang maganda pa dito sa sitwasyon ko, although malaki yung binabayaran naming tax, um, meron kaming nakukuhang refund every year kasi meron kaming dalawang anak na underage, kaya merong tax credit yon. Now, um, since hindi ako nag-day off dito sa alaga ko, sumisweldo ako bali ng every month sumisweldo ako ng 8,000, maybe around $8,200 a month. Pero hindi ko makukuha lahat yun dahil merong tax yun. Merong dinededuct sa akin na let's say 2,000 a month dollars. Idinideduct tax ko yun na pupunta sa gobyerno. Pero yun nga, ang maganda, meron akong nakukuhang refund, which is like this year pala, naka-refund kami ng wife ko ng siguro mga $7,000. So, kahit pa paano nakakaipon kami, pero since nasa college na yung panganay naming anak, medyo gumagastos din kami ng malaki kasi nga hindi libre ang college dito sa Amerika. Doon siya nag-aaral sa Cal State Long Beach. It's a public school pero maganda rin naman. Maraming public schools dito na kala mo pangit pero maganda. Now, ang tuition ng anak ko is umaabot ng more than $20,000 a year. So, napakabigat sa bulsa kung tutusin. Pero, ang maganda, wala kaming binabayarang renta. Nakasave kami kahit paano. Kaya, okay naman. At saka, may mga sasakyan kaming binabayaran every month sa insurance niya. So, umaabot kami ng siguro, including insurance at saka yung kotse, we have 2 cars na binabayaran namin ng insurance. Tsaka yung hindi pa kami tapos. So, umaabot kami ng siguro mga $1,200 every month. So, medyo mabigat sa bulsa pero ganun talaga kasi kailangan ang sasakyan dito sa Amerika, lalo na pag caregiver ka or anumang trabaho mo rito, kailangan mo ng sasakyan. Ano yan, necessity yan ang tawag nila. So ganun. Masarap na mahirap dito sa Amerika, masarap na mahirap ang buhay. Ang maganda, nagtatrabaho ka ng matagal, nagtatrabaho ka nga ng sobra-sobra sa oras, pero nare-reward mo rin yung sarili mo pagka gusto mong bumili ng kahit ano, ng gamit, nabibili mo lahat. Yun ang maganda sa Amerika. Kaya mong bilihin, basta magsipag ka lang. Anyway, hold on. Meron nga pala kaming pusa. Ang pangalan niya Martha. Nakita namin siya dyan. Ano siya, feral cat. Pero, lumapit sa amin at naging maamo. Ngayon, pusa na namin siya. Ang pangalan niya Martha. See that? Ano siya, dati siyang mailap. Pero napaamo ng anak kong panganay. Siya yung unang nakapagpaamo dito. Ngayon, natutulog na sa kwarto namin minsan. Tsaka ano siya, hindi siya kumukuha ng pagkain namin. Ano siya, mapili. Ayaw niyang kumain ng pagkain ng tao. Meron siyang sariling pagkain. Tsaka, itong pusa na to,
pag dinadala namin sa vet, alam niyo bang gumagastos yung amo ko ng napakalaking halaga? Like, recently, gumastos yung amo ko ng $1,000, I think, sa mga bakuna niya, sa mga test niya. So, yan na, alis na siya. Go. Go. Ah, masyado nga lang siyang balahibo, lumilipad. Anyway, sana kung gusto nyo, pwede kayong mag-subscribe sa akin, tsaka i-hit nyo lang yung notification bell para every time na may bago akong videos, masusubaybayan nyo kung gusto nyo lang. So it's fine. So I just wanna have fun doing these videos. Tsaka gusto ko lang sanang i-share sa inyo yung aking experience dito sa Amerika. Matagal-tagal na rin kami sa Amerika, pero okay naman. Medyo struggle pa rin sa buhay. Pero sabi nga nila manali ka lang sa taas kay Lord at hindi ka niya pababayaan. Marami rin kaming struggles dito, pero awa ng Diyos na ano namin naman, na nalalagpasan namin. Kaya stick lang guys, dahil mag-vlog na naman ako, start akong mag-vlog. Kaya lang hindi pa ako marunong mag-edit, kaya medyo tiis lang ng konti. Sana pagpasensyahan nyo lang muna tong video ko, na sana magustuhan nyo. Siguro in the next few weeks makakapag-edit na rin ako, at saka mas mapapaganda ko tong video. So guys, thank you so much. Sana mag-subscribe kayo at magustuhan nyo to. Thank you guys. Have a good night. Have a good morning, and I will see you again next time on my next video. Thank you.